Magandang gabi, Miss Kate, at sa lahat ng solid na kaisip na palaging nakikinig. 10 taon na ang nakalipas nang lumipat ako sa isang compound dito sa Quezon City. Single mom ako noon at 6 years old lang ang anak ko. Team lead din ako sa call center, kaya gabi naman ang trabaho ko. Laging umaga na nakakauwi at sa tanghali o hapon pa lang ako halos nakakabangon. Mahirap din talaga pag bagong lipat ka sa bagong lugar. Lahat ng tao magkakakilala na. Ako lang ang bagong muka. At alam mo naman, Miss Kate, kung saan may magkakatabing bahay, nandun din ang tsismisan. Hindi pa nga ako nakakatagal kung ano-anong kwento na agad ang naririnig tungkol sa akin. Kesyo iniwan daw ako ng asawa, pabayaraw ako sa anak, paiba-iba raw ang boyfriend ko. Wala namang totoo. Pero sa compound na yon, mabilis kumalat ang salita, lalo na kapag may mga nakaupo sa tindahan o nakatambay sa kanto. Sa una, tiniis ko lang. Ang lagi kong iniisip, trabaho at anak lang ang unahin ko. Hindi ko na sila kailangang patulan. Pero aminado ako, Miss Kate. Kahit gaano katibay at gustong baliwalain lang ang mga yun, aaminin kong nasasaktan din ako. At sa gitna ng lahat ng yun, meron pa akong ibang problema. Ang labada. Sa dami ng overtime at pag-aalaga sa anak ko, tambak na talaga ang maruruming damit. Uniform ko sa opisina, bedsheet, uniforme ng anak ko, at mga kurtina. Yung lumang washing machine ko, madalas pa sumuko. Kaya lagi akong nai-stress sa bunton ng labahin na para bang hindi nauubos. Isang hapon, habang nagluluto ako ng panghapunan namin, may kumatok sa gate. Sino po yan? Magandang hapon po. Naghahanap po sana ako ng mapaglalabhan. Baka po kailangan niyo ng labandera. Ako si Marta, tiga kabilang barangay. Hello po, Aling Marta. Ako po si Michelle. Bago lang po ako dito kaya wala rin ako masyadong kilala pa. Si Aling Marta, payat, maitim ang balat dahil sa araw at halatang sanay na sa trabaho. Maamon naman ang mukha niya at wala sa tipo niya na gagawa ng masama. Parang sumakto nga ang dating niya dahil kailangan ko talaga ng makakatulong. Kung okay po sa inyo, maski 1 o 2 beses isang linggo lang po, kaya ko rin magplansya kung kailangan. Ang totoo ay, tambak na talaga ako ng labahin. Hulog ka po ng langit. Night shift po kasi ako. Halos wala na akong oras. Magkano po singil nyo? Kayo na po ang bahala. Malaking tulong na rin po yan, pambili ng gamot ko. Nakita ko agad ang kamay niya. Makapal ang kalyo. Malinis ang kuko. Kita mong trabaho ang alam ng mga kamay niya. At dahil desperado na rin ako sa labada, tinanggap ko siya agad. Sige, Nay. Magsimula na kayo bukas. Mga 10:00 ng umaga. Tulog pa anak ko niyan, pero gising na ako. Salamat po, Ma'am Michelle. Hindi kayo magsisisi. Kinabukasan, dumating siya ng mas maaga pa sa napag-usapan. May dala siyang sariling palanggana at lubid para sa sampayan. Tahimik lang, trabaho agad. Inayos ang batya, hinugasan at sinimulan sa pinakamaruruming damit. Malinis ang galaw, parang sanay na talaga. At habang naglalaba siya, biglang lumabas ang kapitbahay kong si Bepang. Kilala siya bilang pinaka-tsismosa sa lugar. Oy! May bago tayong labandera dito.
Buti naman, Michelle. May tutulong na sa'yo. Kita ko kahapon, bundok na ng damit ang nasa loob. Good morning po, Aling Bebang. Good morning. Oy, ingatan ng mga puti ha. Baka kumupas. Mahirap na. Narinig kong may tumawa pa mula sa kabilang unit. Ay, baka naman kaya kumuha ng labandera kasi laging puyat. Alam mo na. Hindi ko na lang pinansin. Pero ramdam ko, pati si Aling Marta nakarinig din. At imbis na makisawsaw, mas binilisan pa niya ang pagbabanlaw. Parang sinasadyang takpan ng tunog ng tubig ang mga bulungan. Sa hapon, natapos niya lahat ng labada. Malinis, maayos ang tupi. Pati uniforme ng anak ko, plansyado na. Doon ko naramdaman ang gaan kahit papano. Pero sa labas, hindi pa rin tumitigil ang mga bulungan. At doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Aling Marta. Tahimik siya, pero may bigat ang presensya. At mula nang dumating siya, unti-unti kong naramdaman na hindi na ako mag-isa sa laban ko. Si Aling Marta ay hindi nakatira sa compound. Stay out siya. 2 beses lang siyang pumupunta. Tuwing Martes at Biyernes. Dumadating ng umaga, dala ang sarili niyang batya at sabon. At umuwi paghapon matapos maayos ang lahat ng labada. Sa unang mga linggo, gano'n na naging routine namin. Tahimik lang siya, walang reklamo. Minsan nga, ako pang naiilang kasi parang hindi siya napapagod. Kahit tambakan labada, nakaupo lang siya sa maliit na bangkito. Walang inaalintana kundi ang tubig at sabon sa harap niya. Pero isang hapon, matapos siyang maglaban ng halos buong araw, inabutan ko siyang nakaupo sa gilid ng pintuan. Pinapaypayan ng sariling gamit ang lumang dyaryo. Nay Marta, inom po muna kayo. Mainit ngayon, baka mahilo kayo. Inabutan ko siya ng malamig na tubig. Umupo ako sa tapat niya. Doon, sa unang pagkakataon, nagkwento siya ng kaunti tungkol sa sarili niya. Aling Marta, tigasan po pala kayo. Wala po ba kayong mga anak o apo? Dapat po hindi na kayo ganong napapagod sa edad niyo ha. Galing akong Samar, ma'am. Iniwan ko rin ang 2 anak ko. Malalaki na sila at may sarili ng mga buhay. Mahirap po ang buhay sa probinsya. Masikip at maliit lang ang bahay namin doon. Wala na akong malulugaran doon at ayoko naman maging mabigat sa kanila. Kaya dito na lang ako sa pinsan ko nakikituloy. Dito lang po sa may kabilang barangay. Maski papano nakakapagbigay pa ako ng tulong sa mga apo ko. Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Kaya napabuntong hininga na lang ako at ako naman ang nagkwento. Pareho tayo, Nay. Ako naman, iniwan ng asawa ko. Mag-isa kong tinataguyod si Pia. Minsan naisip ko, kung wala akong trabaho, paano na kami? Pero sa trabaho naman, halos wala akong oras para sa kanya. Lagi akong puyat, lagi akong nagigilty. Tapos sinasabayan pa ng mga kapitbahay na mapanghusga at pakialamera. Umiling si Marta. Parang naiintindihan niya lahat ng bigat na dinadala ko. Naiintindihan ko po, ma'am. Mahirap talagang maging nag-iisang ina. Huwag mo na lang silang intindihin, ma'am. Pero tandaan mo, ma'am,
Hindi sukatan ng tsismis ng kapitbahay. Hindi silang nagpapakain sa inyo ng anak mo. Hindi silang nagpupuyat para maitaguyod ang buhay ninyong mag-ina. Hayaan mo na lang po sila. Pero masakit din, Nay. Kapitbahay ko sila. Pero para bang bawat galaw ko may mali sa mata nila. Nakikita ng anak ko, naririnig niya. Minsan, naiyak siya kasi tinutokso siya ng ibang bata. Hindi agad sumagot si Martha. Tumitig lang siya sa akin, tapos marahang hinawakan ng kamay ko. Alam mo, Ma'am, sa mga anak, hindi importante kung ano ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, nararamdaman nilang mahal sila ng nanay nila. At nakikita ko kung paano mo alagaan si Pia. Kahit pagod ka, kahit kulang ka sa tulog, inuuna mo pa rin siya. Doon, Miss Kate, hindi ko napigilang mapaiyak. Hindi ko akalain na isang taong kakakilala ko lang ay makakapagbigay ng ganong klaseng lakas. Para bang sa ilang minuto, naramdaman kong may nanay akong nasa tabi ko ulit. Simula nun, naging higit pa sa labandera si Aling Martha. Para na rin siyang pangalawang ina, para sa akin at kay Pia. Kapag may problema ako sa trabaho, siya ang kinakausap ko. Kapag wala akong kasama sa bahay, siya ang tumutulong na basagin ang katahimikan. Kung alam ko lang nun, Miss Kate, na ang tahimik na pag-aalaga ni Aling Martha ay may kasamang lihim na hindi ko pa maiintindihan, baka hindi ako naging ganon kakampante. Pero sa panahong iyon, isa lang ang sigurado. Sa gitna ng ingay ng tsismis, may natagpuan akong katahimikan. Isang kakampi sa piling ng isang labandera. Lumipas ang ilang linggo. Naging normal na ang presensya ni Aling Martha sa bahay. Tuwing Martes at Biyernes, darating siya ng umaga, maglalaba buong araw, tapos uuwi bago magdilim. Sa tuwing nandyan siya, mas magaan ang bahay. May kasama akong nagkukwento, may taong humahawak ng trabaho na lagi kong tinatakasan. Pero sa labas ng pinto, hindi pa rin natatapos ang ingay ng tsismis. At habang tumatagal, mas nagiging lantad, mas nakakainsulto. Ang yabang ni Michelle? Kala mo kung sino? TL daw sa call center, lagi lang naman natutulog. Nakakaawa yung bata? Baka hindi na nagagabayan. Kung kani-kaninong sumasama pag madaling araw, kita ko minsan, may kasabay siyang lalaki. Hindi naman asawa niya yun. Ay nako, baka pati labandera niya. Alam na ang sikreto niya. Miss Kate, ramdam kong sinasadya nila para marinig ko. Nasakit kasi kahit anong paliwanag ang gawin ko, wala rin silang pakialam sa totoo. At ang pinakamasakit, naririnig din ng anak ko. Isang araw, umuwi si Pia galing school, umiiyak. Mama, sabi nila wala na raw akong tatay kasi iniwan mo daw. At sabi nila may iba ka daw. Parang tinuhog ang dibdib ko. Inakap ko siya. Sinubukan kong ngumiti pero nanginginig ang labi ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang ang kalupitan ng mga tsismosa. Kinagabihan, habang pinapakalma ko si Pia, naroon si Martha sa sala. Tinutupi ang mga bagong plansyang damit. Tahimik lang siya, pero ramdam kong nakikinig siya sa iyak ng anak ko. Pagkatapos, binitawan niya ang isang pangungusap na parang mabigat na babala.
Kapag ginamit nila ang dila nila para manakit, sila mismo ang unang kakainin ng sarili nilang mga salita. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Akala ko noon, normal lang siyang reaksyon ng isang nakikisimpatsya. Pero iba ang bigat ng tono niya. Parang hindi lang siya nakikiramay. Parang may ipinapangako. Kinabukasan, narinig ko na naman ang ingay sa labas. Pero iba na. Hindi lang bulungan. Sigawan. Hoy Michelle! Pabaya ka! Puro ka trabaho! Wala ka ng oras sa anak mo! Lumabas ako ng bahay, bitbit ang galit at pagod. Harap-harapan ko silang hinarap. Hoy, Aling Bebang! Sumusobra na po kayo. Hindi niyo na kailangang ulit-ulitin. Oo, iniwan ako ng asawa ko. Oo, mag-isa akong nagtataguyod sa anak ko. Wala ba kayong magawa sa mga buhay niyo at buhay ng ibang pinagpipestahan niyo? Hindi ko kayo pinapakialaman kaya wala kayong karapatan na dungisan ang pagkatao ko. Natahimik sila. Nakita kong nakasilip si Marta mula sa gilid. Hawak pa ang basang damit at tumutulo ang tubig sa semento. Tahimik lang siya, pero ramdam kong nakabantay siya sa akin. Lumapit siya ng marahan, tumingin kay Bebang. Aling Bebang, ang mga taong matatabilang dila ay madaling kapitan ng sumpa. Hindi ko agad inisip na kakaiba ang sinabi niya. Akala ko figurative lang, pero doon nagsimula ang pagbabago. Makalipas lang ang ilang araw, may mga nangyayaring hindi na basta aksidente. Si Aling Bebang mismo, na pinakamaingay, biglang nagkasakit ng matindi. Namamaga ang leeg niya, paos at halos hindi makapagsalita. May isa pang kapitbahay, nilagnat at nagkaroon ng malalaking pantal sa katawan. At habang nagkakagulo ang buong compound, si Marta, 2 beses pa rin sa isang linggo, pumapasok sa bahay namin, naglalaba, nag-aayos, parang walang nangyayari. Pero sa bawat pag-uwi niya sa hapon, may iniwan siyang katahimikan na lalo kong naramdaman. Isang katahimikan na may kasamang tanong, anong klaseng tao ba talaga si Aling Marta? Hindi nagtagal, matapos ang sigawan sa kanto, nagsimula ang unang sumpa. Si Aling Bebang mismo ang tinamaan. Isang gabi, habang papauwi ako galing trabaho, nadaanan ko siyang nakaupo sa labas ng bahay nila. Pawis na pawis, namumula ang leeg at parang hindi makahinga. Tubig! Tubig! Tinawag niya ang isa sa mga anak niya. Agad itong tumakbo, pero kahit anong inumin, hindi maibsan ng ubo. At ang mas nakakakilabot, Miss Kate, habang sinusubukan niyang magsalita, namamaga ang dila niya. Para bang may bumubulwak na init sa loob ng lalamunan niya. Nanay! Nanay! Nagkagulo sa compound. Lumabas ang mga kapitbahay. Pero wala ni isa ang nakatulong. At sa halip na simpatsya, bulungan agad ang kumalat. Baka nabarang. Di pa siya yung laging nakikipagsigawan. Baka ayaw na sa kanya.
Kinabukasan, hindi na nakalabas si Bebang. Paos na paos, halos wala ng boses. Nakita ko mismo habang dumadaan ako. Nakahiga siya, hindi makakain at may mga pantal na pula sa leeg at braso. Sa sumunod na araw, isang kapitbahay naman ang biglang nilagnat at nagkaroon ng pigsa sa katawan. Sunod-sunod, isa-isa, mga parehong tao ring nakisawsaw sa paninira laban sa akin. At sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Aling Marta gaya ng nakasanayan. Pero Miss Kate, hindi ko maiwasang mapansin tuwing napapadaan siya sa bahay ng mga kapitbahay na nagkakasakit, sandali siyang natitigil. Tititig lang tapos magpapatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi siya nagsasalita pero parang ang mga mata niya mismo ang nagsasabing, ngayon sila naman. At doon, Miss Kate, doon ko unang naramdaman ang kilabot dahil sa lahat na nangyayaring iyon, ako lang ang ligtas at ako lang ang piniling kampihan ni Aling Marta. Miss Kate, isang Biyernes ng gabi, habang nag-aayos ako ng gamit ng anak ko para sa school, narinig ko ang malakas na sigawan sa labas. Hindi na iyon bulungan lang. Malinaw na pangalan ko at pangalan ni Aling Marta ang pinag-uusapan. Hoy Michelle! Lumabas ka! Alam naming ikaw at ang labandera mong yon ang may pakana nito. Isa-isa kaming pinapatay ng pangkukulam nyo! Napatayo ako, nanginginig. Agad kong kinuha ang braso ni Pia at pinapunta sa kwarto. Sa labas ng bintana, kita ko si Bebang, namamaga ang mukha, namumula ang balat, pawis na pawis kahit gabi. Kasama niya ang ilang kapitbahay, halatang takot pero pinilit sumama sa kanya. Hindi ko alam kung lalabas ba ako o mananahimik. Pero bago pa man ako nakapagdesisyon, bumukas ang gate. Si Aling Marta, kagagaling lang niya sa kusina. Hawak pa ang basang kamay na pinunas sa tuwalya. Tahimik siyang lumapit, hindi man lang nagpakita ng kaba. Umamin ka, Marta. Ikaw ang may gawa nito. Simula nang dumating ka, nagsimula rin kaming magkasakit. Ano ka ba talaga ha? Isa kang mangkukulam. Nakakagulo na mga tao. May mga bumubulong na, oo nga, baka totoo, baka siya nga. Pero may iba ring halatang nagdadalawang isip. Pwede bang tama na to? Wala kayong pruweba. Si Aling Marta naglalaba lang dito. Hindi siya nananakit. Aba, pinagtatanggol mo pa. Siyempre, ikaw ang unang nakinabang. Habang kami, isa-isa na nagkakasakit. Kung hindi mo kami kinulam, ikaw ang nag-utos. Baka nga. Nakakatakot na. Pakiramdam ko, Miss Kate, daig ko pa ang inaakusahan sa korte. Ang init ng katawan ko, nanginginig ang tuhod ko, pero si Aling Marta, tahimik lang. Tumitig siya kay Bebang at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng mahaba. Aling Bebang, wala akong oras para sa mga gawa-gawa mo. Labandera lang ako, pero tandaan mo to, ang dila na ginamit sa paninira, siya ring unang kinakagat ng sumpa. Hindi ako lumapit sa inyo. Kayo ang unang lumapit at nanggulo sa nananahimik na kapitbahay nyo. Baka kinakarma lang kayo sa bawat salita nyo, sa bawat kasinungalingan nyo.
Nagkatinginan ng mga tao. Walang nagsalita. Si Bebang lang ang muling sumigaw. Pero halos wala ng boses. Hindi ako. Hindi ako matatakot sa iyo, Marta. Kahit kulang pa yan. Doon mismo, bumagsak si Bebang sa semento. Nagpupumiglas siya. Hawak ang lalamunan niya na para bang may bumabara. Namumuti ang mata at namamaga ang dila. Hindi na makalabas ang mga salita. Diyos ko! Si Bebang! Anong gagawin natin? Nagkagulo ang mga tao. Isa-isa silang nagsitakbuhan. May naiwan, umiiyak, humihingi ng tulong. Pero si Aling Marta, tumalikod lang. Binitbit ang basang tuwalya at dahang-dahang pumasok sa bahay. Parang wala lang nangyari. Ako, natulala. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang sagot na hindi ko kayang tanggapin. May alam si Aling Marta. At hindi basta alam. Ginamit niya ito para ipagtanggol ako. At sa gabing iyon, Miss Kate, doon ako kinilabutan ng tuluyan. Dahil sa lahat ng gulong nangyari, ako lang ang nanatiling ligtas. Ako at ang anak ko. Kinabukasan, Miss Kate, kumalat agad ang nangyari. Si Aling Bebang hindi na nakalabas ng bahay. Halos hindi na makakain. Namamaga pa rin ang dila at paos na paos. Ilang araw lang ang lumipas at tuluyan siyang nawala. Walang gustong magsalita ng diretsyo, pero lahat ramdam ang takot. Lahat ng kapitbahay biglang natahimik. Kung dati, bawat sulok ng compound puno ng bulungan, tawanan at tsismisan, ngayon, tanging ingay na lang ay ang pag-iyak ng mga bata at ang pag-ungol ng mga tricycle sa kalsada. At si Aling Marta, patuloy pa rin sa trabaho. Tuwing Martes at Biyernes, darating siya, maglalaba, magpaplansya, tapos uuwi. Tahimik, parang walang nangyari. Pero para sa akin, Miss Kate, hindi na siya basta labandera. Simula ng gabing bumagsak si Bebang, ramdam ko na may dala siyang bigat na hindi ko kayang unawain. Isang hapon, bago siya umalis, nagpaalam siya sa akin. Ma Michelle, huwag mong intindihin ang mga salita ng mga tao. Ang dila, mas matalas pa kaysa sa kutsilyo. Pero kapag ginamit nila laban sa iyo, may araw din na sila ang may hiwa at masusugatan. Tumango lang ako. Wala na akong nasabi. At habang nakatalikod siya, dala ang lumang bayong at ang basang tuwalya. Parang hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o matakot. Ilang linggo pa, bigla na lang siyang hindi nagpakita. Hindi ko na siya muling nakita. Wala nang nakakaalam kung saan siya lumipat. Parang naglaho na lang siya, kasabay ng mga bulong-bulungan sa compound. 10 taon na ang nakalipas, Miss Kate. Lumipat na rin ako sa ibang lugar. Malaki na ang anak ko ngayon. Tahimik na ang buhay namin. Pero tuwing naaalala ko mga araw na yon, bumabalik ang tanong. Si Aling Marta ba ay isang anghel na ipinadala para ipagtanggol kami? O isa siyang mangkukulam na ginamit ang kanyang kapangyarihan para magparusa? Ako si Michelle at ako mismo ang saksi sa lahat na nangyari. Ito ang kwento ng labandera namin, si Aling Marta, at kung paano niya kinulam ang tsismosang kapitbahay. Ano sa tingin niyo, mga kaisip? Mali po ba ang ginawa ni Aling Marta? Dapat po ba ay pinigilan ko siya? Hanggang ngayon, hindi ko alam ang sagot. Pero isang bagay ang malinaw.
Sa gitna ng lahat ng chismis at panlalait, may isang labandera na naging sandalan ko na parang pangalawang ina. Maraming salamat po, Miss Kate, and more power sa inyo. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.